Isipin mo, bakit ka bubuhayin ng Panginoon na nandun ka na sa verge na mamamatay ka na? Mission na pinagagawa sa atin, which is to serve the people. Paano kung isang araw nawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo at ang apelido ninyo na dati simbolo ng kapangyarihan at karangalan ay maging simbolo ng kontrobersya, tsismis at panghuhusga ng publiko? Paano kung sa halip na palakpakan at ngiti sa kamera, ang inyong pangalan ay napunta sa gitna ng investigasyon at iskandalo, at bawat galaw ninyo ay sinusubaybayan at pinupuna? Ito ang kwento ng isang anak, isang politiko, at isang ama na napilitang humarap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, isang kwento na puno ng intriga, trahedya, at kontrobersyal na relasyon. Siya si Jolo Revilla, at ang kanyang buhay ay hindi lamang kwento ng politika, kundi isang buhay na pinaglalaruan ng kapangyarihan, relasyon, at hustisya. Lumaki si Jolo sa isang angkan na matagal nang nakaugat sa showbiz at politika sa Cavite. Anak siya ng dating senador at aktor na si Bong Revilla Jr. at ng kongresista at aktres na si Lani Mercado. Mula sa murang edad, nasanay na siyang makita ang dalawang mundo. Ang kinang ng showbiz at ang mabigat na responsibilidad ng politika bilang dalawang mukha ng parehong kapangyarihan. Bata pa lamang ramdam na niya ang pressure. Bawat hakbang, bawat desisyon ay sinusubaybayan ng publiko at minamarkahan ng pamantayan ng pamilya. Pumasok siya sa politika ng maaga. Una barangay captain, kalaunan vice governor, at ngayon ay congressman ng 1st District ng Cavite. Para sa kanyang taga-suporta, simbolo siya ng kabataang leader na may malasakit sa tao. Para sa kanyang kritiko, isa lamang siyang bunga ng political dynasty, isang pangalan na ginagamit ng pamilya para mapanatili ang kontrol sa probinsya. Ngunit sa likod ng posisyon at apelyido, may mabigat na kwento ng personal na pagkabigo, depression at kontrobersyal na relasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Noong 2015, dumaan si Jolo sa isa sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, nang aksidenteng mabaril ang sarili. Maraming balita noon ang nag-ulat na ito'y suicide attempt, ngunit mariing itinanggi ng kanyang kampo at abogado na si Attorney Raymond Fortun. Ayon sa kanila, aksidente lamang ito habang nililinis niya ang kanyang baril sa kanilang tahanan sa Ayala, Alabang. Ang tama ng bala sa dibdib ay isang pangyayaring nagpatigil sa oras at nagbukas ng matinding emotional distress, ngunit hindi ito intensyonal na pananakit sa sarili. Sa mga oras na iyon, ramdam ni Jolo ang bigat ng responsibilidad bilang bise-gobernador, ang kalungkutan dulot ng pagkakakulong ng kanyang ama, at ang pressure na panatilihin ang imahe ng pamilya sa mata ng publiko. Sa ospital, isang sandaling puno ng emosyon ang nangyari nang bumisita ang kanyang ama, si Bong Revilla Jr. Bagamat limitado ang oras at mahigpit ang seguridad, naranasan ni Jolo ang presensya ng ama na nagbigay sa kanya ng lakas at emosyonal na suporta. Ipinakita ng simpleng yakap at salita ni Bong na kahit sa pinakamadilim na oras, may sandigan at may pamilya na naniniwala sa iyo. Sa tulong ng pamilya, pananampalataya at counseling, nalampasan ni Jolo ang depression. Pinatunayan niya sa sarili at sa publiko na kaya niyang bumangon, lumaban at magpatuloy sa buhay kahit sa harap ng matinding kontrobersya. Hindi biro din naman yung aksidenteng nangyari sa atin. And God saved my life. Nilinaw rin ni Jolo ang mga espekulasyong lumalabas tungkol sa aksidente. Ito nga yung masama hinahaluan pa ng... Bakit ko naman gagawin yun? Diba? Ang pamilya ko nandyan. Sa love life ko nandyan naman si Jody. Isa sa pinakakilalang bahagi ng kanyang personal na buhay ay ang relasyon niya sa aktres na si Jody Santa Maria. Umabot ng 8 taon ang kanilang on and off na relasyon. Sa mata ng publiko, sila ang perpektong politiko-artista couple. Ngunit sa likod ng kamera, may hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang breakup noong 2018 ay hindi lamang simpleng breakup. May kinalaman ito sa magkaibang prioridad, sa mahabang paghihintay ng annulment ni Jody sa kanyang unang asawa
at sa pangangailangan ng parehong partido na hanapin ang sarili. Ang hiwalayang ito ay tahimik sa mata ng publiko, ngunit puno ng espekulasyon sa social media at entertainment news. Bago pa si Jody, naging kontrobersyal din ang relasyon ni Jolo kay Lovie Poe, na nadamay sa matinding alitan sa pagitan ni Jolo at ng lola ng kanyang anak, si Rosana Roses. Ang hidwaan ay umabot sa media. Emosyonal na ipinarating din ni Rosana ang pagkasabik makapiling ang apo niyang si Gab na nasa pangangalaga ng ama ng bata na si Jolo Revilla, anak ni Senator Bong Revilla at Lani Mercado. Ayon kay Osang, matagal na niyang hindi nakakapiling ang apo na ipinagdadamot daw sa kanya at sa anak niyang si Grace. Kung dadahilan nila nag-aaral, sige, patapusin natin yung pag-aaral. Tapos, ibalik niyo yan. Hindi man sa akin, sa ina niya. Pag yan, Pasko, hindi ko nakita, pasensyahan tayo. Susugurin ko kayo talaga sa bahay niyo. Nadamay si Lovie sa sama ng loob ni Rosana at nagdulot ito ng malaking iskandalo. Ngunit sa huli, para sa kapakanan ng bata, ay naayos ang relasyon ng pamilya at naging maayos ang co-parenting kay Gab, ang anak ni Jolo. Ang pinakamabigat na pagsubok ay dumating nang masangkot ang kanyang ama sa pork barrel scam at sa mga aligasyon kaugnay ng flood control projects. Si Bong Revilla Jr. ay nanatiling nakakulong sa New Quezon City Jail habang hinihintay ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ang mga aligasyon ay may kinalaman sa umano'y 375 milyong kickbacks mula sa mga ghost projects. Bagamat ang ama ang pangunahing target, nadadamay ang pangalan ni Jolo dahil sa testimonya ng ilang kontratista na nag-ugnay sa kanilang pamilya sa mga proyekto. Sa mata ng publiko, ang flood control scandal ay hindi lamang issue ng pera, isa rin itong laban sa reputasyon at integridad ng pamilya. Kumusta lang po si Senator? Kumusta lang po? Dito pumapasok ang tanong, bakit may mga tao na ayaw sa kanila? Maraming kritiko ang nagsasabing ang pamilya Revilla ay halimbawa ng political dynasty. Isang pamilya na ginagamit ang kapangyarihan, impluensya at pera para manatili sa posisyon at minsan ay tila mas inuuna ang personal na interes kaysa sa bayan. Ang eskandalo sa pork barrel, ang mga aligasyon ng kickbacks at ang mga kontrobersyal na relasyon ay naging dahilan upang mawalan ng tiwala ang iba. Sa social media, memes at komentaryo ang sumabog laban sa kanila na binubuo ng sama ng loob at galit sa nakitang paggamit ng posisyon para sa personal na kapakinabangan. Ngunit may mga tao rin na naniniwala sa kanila. Para sa kanilang taga-suporta, ang pamilya Revilla ay simbolo ng malasakit at aksyon. Nakikita nila ang mga gawa ng pamilya sa mga barangay, sa edukasyon, sa scholarship programs, sa tulong sa panahon ng kalamidad. Nakikita nila si Jolo hindi lamang bilang anak ng isang sikat na pamilya, kundi bilang leader na nagtatanggol sa pangalan ng kanyang pamilya at nagtataguyod ng mga batas para sa kabataan at manggagawa. Sa mata ng mga taga-suporta, ang kanyang apelyido ay hindi hadlang kundi inspirasyon at ang kanyang mga aksyon ay patunay ng dedikasyon sa probinsya. Sa kabila ng lahat ng intriga, si Jolo ang humaharap sa publiko. Siya ang legal at media spokesperson ng pamilya, tagapagsalita sa petition for bail ng kanyang ama at aktibong nagtatrabaho sa Kongreso. Habang ginagawa niya ang legislative duties, pinagtatanggol din niya ang kanyang pangalan at ang ng kanyang pamilya. Patuloy siyang nagtataas ng minimum wage bills at tumutok sa kabataan at manggagawa na sinasabi niyang paraan upang patunayan ang sarili sa kabila ng kontrobersya. Ang kwento ni Jolo ay hindi lamang kwento ng politika o showbiz. Isa itong kwento ng anak na nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang ama, ng isang politiko na sinusubok ng korupsyon at investigasyon, ng isang ama at asawa na patuloy na nagtatanggol sa pamilya, at ng isang tao na nasubok ng intriga, relasyon at kritisismo. Ang kanyang buhay ay puno ng kontrobersya, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang lumalaban para sa pamilya, para sa pangalan at para sa kanyang sarili. At sa huli, ang tanong ay nananatili. Sa gitna ng politika, iskandalo, intriga at personal na laban, sapat ba ang kanyang ginawa upang mabago ang pananaw ng publiko? O mananatili ba ang pangalan ng Revilla Dynasty bilang simbolo ng kapangyarihan, kontrobersya at intriga sa Pilipinas? Habang patuloy ang investigasyon sa flood control scandal at sa mga personal na laban ng pamilya, ang kwento ni Jolo ay patuloy na sinusubaybayan ng lahat
at bawat galaw niya ay nagiging bahagi ng mas malaking kwento ng politika at showbiz sa bansa.